So, eto mga sangkay, may masamang balita ngayon, no, sa buong mundo. Sumabog po ang masamang balita ngayon, no. Bad news po ito, pandaigdigang balita mga sangkay. Pag-uusapan po natin dahil apektado po dito ang ating bansa. Okay, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, okay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Check nyo po ngayon guys. Tapos i-click nyo po yung bell. Okay? Tingnan nyo po, i-check nyo po, subscribe nyo po, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito po ay heartbreaking news mga sangkay na lumabas ngayon dahil malaki ang epekto nito sa buong mundo, especially dito sa ating bansa. Ayon po kasi sa report, Iran's military command said on Wednesday, the world should be prepared, maghanda na daw po ang buong mundo, for oil to hit. Ang oil daw po ay tatama sa $200 a barrel as 3 more ships came under attack in the blockaded Gulf. So, yan pong daanan kasi mga sangkay, no, ng oil ay ngayon nagkakaproblema. At ito po ay masamang balita sa buong mundo dahil alam nyo na po ang kasunod yan. Ano ang mangyayari kapag ito ay tumama sa $200 barrel. So, kapag umabot po dyan mga sangkay, of course, magkakaroon po, ito po ay malaking potential na magkaroon po ng global oil increase sa buong mundo. Kung umabot po sa $200 per barrel. So ito yung sinasabi ng Iran na maghanda daw ang buong mundo dahil posible o aabot daw po ng $200 per barrel itong oil. So napakadelikado po niyan mga sangkay. So sabi dito mga sangkay, ito nagbasa po ako about dyan, kapag umabot na pala ng $200 per barrel, ang mangyayari, magkakaroon po ng local pump prices sa diesel, gasoline, too extremely high. Sobrang lala daw po talaga na ito. So ano mangyayari dito? Magkukulaps yung ekonomiya ng buong mundo. At ang Pilipinas mga sangkay, baka abutin pa po tayo. Isipin nyo na lang mga sangkay, $200 per barrel. Magkano po yan mga sangkay? Diyos mio marimar. So ganun po kalala ang sitwasyon. Kaya nga po, ito mga sangkay yung balita. Ngayon, marami pong kinakabahan na. Ito marami nang nagko-comment pang sangkay, kanya-kanyang debate dito. Diyos mio marimar. Sabi dito, yung akala talaga ng Iran sa kanila binibili ang langis. China, India, and Japan have enough source. Tinitake advantage lang talaga ng mga negosyante dito sa Pinas ang sitwasyon. May punto din naman mga sangkay, may punto. Pero tandaan po natin yung daanan po kasi ng oil na nandun po sa may bandang Iran mga sangkay. Yan po ay source ng lahat ng mga nagbebenta, halos lahat ng mga nagbebenta ng oil, mga oil companies din sa Middle East. So napakadelikado niyan mga sangkay kapag nangyari. Ito, UK, minomonitor ang economic impact nitong Iran mga sangkay. So kasi apektado po talaga. Ito yung Japan. Ang Japan, magre-release daw po ng around 80 million barrels from emergency oil stocks. Yan na po ay, buti nga ang Japan may ganito po mga sangkay. May malaking stock ng oil ang Japan. Ganun po talaga sila, matalino po sila sa ganyan eh. Masyado po silang advance mag-isip, no? Maliban sa matalino, magaling po sila na mag-imbak pagdating po sa mga ganitong sitwasyon.
Malakas kasi ang economy ng Japan kaya practical sa kanila ang magkaroon ng oil reserves dahil na rin sa mas mababa ang magiging economic loss mula sa gastos ng pagme-maintain ng reserves. Kaya magkaroon ng biglaang fuel shortage dahil sa kung anumang global crisis na may malayong kaibahan sa sitwasyon sa Pilipinas. Well, Japan yan eh. O ngayon, mga sangkay, ito ang nakaganap. 3 barko inatake sa Strait of Hormuz. Yan po yung sinasabi ko, mga sangkay, na daanan po ng mga oil, no, na nag-i-export. 3 barko ang inatake sa makitid na Strait of Hormuz na daanan ng mga barkong may kargang langis mula po sa gitnang silangan. Sa gitna po yan ng patuloy na palitan ng mga missile at bomba ng Amerika, Israel at Iran. Saksi si JP Soriano. Ilang beses umalingaw-ngaw ang warning siren sa Tel Aviv, Central Israel at Jerusalem. So ayan, no? Ito yung sitwasyon ngayon ng buong mundo, mga sangkay. Iran nararanasan itong Martes ang pinakamalalang airstrikes, no? So, ganyan po kalala ang situation. Ngayon, ito po, mga sangkay, yung sinasabi po natin. Ayan. Ito po yung daanan ng oil. Ito yung Iran. Ito yung UAE. Kung hindi ako nagkakamali, ito po ata yung Saudi Arabia. So, lahat ng mga nagpuproduce ng oil, halos lahat dito po dumadaan. E ang problema, sinara daw po ng Iran at lahat daw po ng lalabas dyan, inaatake. So, paano na yan? Strait of Hormuz, 3 barko ang tinamaan ng Sa Strait of Hormuz, 3 barko ang tinamaan ng di pa matukoy na mga pampasabog. Kabilang dito ang isang Thai flag. Grabe, tingnan nyo mga sangkay, oh. Kaya wag tayong umasa na bababa yung presyo ng oil ng ganun-ganun na lang. Guys, oh, tindi ito, Bangkok, oh. Saan to? Mukhang papunta tong Thailand. Bulk freighter. Napalikas ang karamihan ng crew dahil sa sumiklab na sunog. Sa ngayon, ayon sa mga ulat, naapula na ang apoy. Mula na magsimula ang sigalot, 14 na barko na ang nakaranas ng pag-atake. Diba? So, talagang hirap ngayon, mga sangkay, yung marami na mag-deliver ng oil para sa kanilang mga bansa. Dahil po dito, mga sangkay, ito yun, oh. Ang pagkakaalam ko, andito daw po ito yung Iran eh. Andito daw po, mga sangkay, sa makipot na daan na ito, ang mga missile ng Iran nakatutok sa lahat ng mga dumadaan dito. So, iniipit po nila ngayon yung buong mundo. Nauna nang nagbabala ang Revolutionary Guards ng Iran na hindi sila papayag na makalusot ang langis sa Strait of Hormuz hanggat tuloy ang mga pag-atake ng Amerika at Israel. Banta ni Trump sa social media kung haharangin ng Iran ang oil delivery. Yan na. Ito yung banta ni Donald Trump. Kung haharangin daw po yung mga delivery ng oil, then 20 beses na mas matinding pag-atake ang ikakasa nila. 20 beses nalakas ang ipapakita nila sa Iran. Pambihira. Ano kaya yun, mga sangkay? Anong klaseng lakas kaya yun? Kasi talagang talagang gigil na gigil po ngayon si Donald Trump na mawasak po itong regime nitong Iran. Kasi mga sangkay, hindi naman po talaga yan ang yung gobyerno ng Iran, hindi po ganyan, mga sangkay. Sila po ay mga Persian. Nung nagpalit, mga sangkay, ng pangalan, especially nung nag-adapt na po sila ng Islamic, yung pagiging nila, mga sangkay, radical sa Islam. Binago nila yung kanilang religion. At ayun na, ang nangyari, mga sangkay. Nagkaroon po ng pagbabago sa sistema. Kaya ngayon, ang mga tao sa Iran, yung mga Persian, gusto nilang mabalik. Kasi dati may queen and king po yan, may prinsipe. 'Di ba? Kung kilala nyo si Cyrus the Great, well, alam po natin yung Persian Empire. Talagang yan, mga sangkay. Sikat po yan sa mga history books. Kaya nga lang, binago po nitong regime, mga sangkay, itong Iran. Kaya kahit sinabi na kamakailan ni Trump na malapit nang matapos ang digmaan, tingin ng ilang eksperto, hindi pa tiyak na patapos na ito. Mga factors na maaaring magpabilis na matapos yung digmaan, pero na nakikita rin natin may mga factor na maaaring patay
gagagalin to. So ang analysis ko dito, let's wait and see kung talaga nga magtatapos to, no? Sa ngayon, hindi raw dapat magpakakampante at huminto sa paghahanda ang gobyerno ng Pilipinas. I don't think that the Philippine government should be lax. If we're gonna look at the pattern of how Trump is looking at the world, we can really see that sometimes he wants to dictate it on his own terms, but it doesn't always follow na that's the reality. At habang wala pa talagang katiyakan kung makakatotoong pahayag ni Trump, sabi ng mga eksperto dapat to talagang maghanda ang lahat. Hindi lang sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, pati sa pinangangambahang pangmatagalang epekto nito sa mga OFWs. So, ito po yung sitwasyon ngayon, no? At syempre, kapag tumaas po yung presyo ng oil, actually tumaas na. Kapag lumala pa po yung pagtaas ng presyo ng oil, asahan na po natin yung mga presyo ng mga bilihin. Malala po, mga sangkay. Kaya ang swerte po ng mga nasa probinsya, no? May mga tanim, swerte po nila. Kasi nga po, pwede silang magtanim po doon ng mga kamuting kahoy, magtanim sila ng okra, may papaya sila doon, may kalabasa sila doon. Lahat provided, mga sangkay, kasi may mga sarili po silang lupa na pagtataniman. Eh yung mga nasa Metro Manila, yung mga nasa Metro Cebu, yung mga nasa Metro Davao, papaano na? 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Buong mundo po ang nagkakaproblema ngayon at nagbabala na po ang Iran. Ayon po sa Iran, maghanda na ang buong mundo dahil aabot po ng 200 per barrel ang presyo nitong oil. Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.